Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Masayang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Ang video na ito ay pagpapatuloy ng ating Dietary Law Series. Kailangang mapanood nyo muna ang Part 1 kung saan sinagot namin ang mga aligasyon na nagsasabing ang lahat ng pagkain ay nilinisan na at obsolete na daw ang mga kautusan na ibinigay kay Moses kung kaya't pwede nang kainin ang kahit anong hayop. Inilagay namin ang link ng Part 1 sa ibaba lamang nitong video. Ipinapayo namin sa mga new subscribers na panoorin ang The Guide upang alam nyo ang tamang sunod-sunod ng mga video na dapat panoorin. Meron po tayong mahigit 100 videos dito sa channel. Sa pagpapatuloy ng dietary law, unahin natin ang land-based animals. Yung mga nakatira sa lupa, naglalakad o gumagapang. Leviticus chapter 11 verse 1 to 3. Yahweh spoke to Moses and Aaron. He said to them, "Speak to the Israelites. Tell them, many animals live on land. Here are the only ones you can eat. You can eat any animal that has hooves that are separated completely in two, but it must also chew the cud." Sa talatang ito, makikita ang dalawang palatandaan ng pwedeng kainin na hayop. Number 1, biyak ang paa o yung kuko. Number 2, nginunguya ang cud. Chews the cud. Ano yung tinatawag na cud? Hindi ko po alam ang Tagalog ng salitang cud, pero ipapaunawa ko po kung ano ito. Sa zoology, ang mga hayop na may katangiang chewing the cud ay tinatawag na ruminants. Halimbawa ng mga ruminants ay cattle or baka. Ang digestive system ng baka bilang ruminants ay mayroong 4 na compartment. Kapag ito ay nagsabsab ng damo, lulunukin ng baka ang damo at ito ay mapupunta muna sa unang compartment kung saan ang damo ay madudurog o matutunaw at ito ang tinatawag na cud. Mula sa unang compartment, ang cud ay unti-unting babalik sa bunganga ng baka at muli niya itong ngunguyain at muling lulunukin. Yan ang katangiang sinasabi sa kasulatan na chewing the cud. Balikan natin ang dalawang pamantayan. Una, biyak ang paa. Pangalawa, chews the cud. Magbigay tayo ng mga halimbawa ng pwede nating kainin, gaya ng kalabaw, baka, kambing, tupa, usa, at iba pang hayop na pasok sa dalawang pamantayan. Ito naman ang mga bawal. Una, baboy. Ang baboy ay may biyak na paa, ngunit wala siyang cud na nginunguya. Bawal din ang kabayo at kamelyo sapagkat hindi biyak ang kanilang paa. Hindi po kayo magkakamali, basta susundin lamang ang dalawang kriteria na ibinigay.
Talakayin natin ang kautusan tungkol sa mga winged animals, fowl, and birds. Note, New International Version po ang binabasa ko. Chapter 11 pa rin po tayo ng Leviticus. Simula sa verse 13, "Here are the birds you must treat as unclean. Do not eat them because they are unclean. The birds include eagles, vultures, and black vultures. They include red kites and all kinds of black kites. They include all kinds of ravens. They include horned owls, screech owls, gulls, and all kinds of hawks. They include little owls, cormorants, and great owls. They include white owls, desert owls, and ospreys. They also include storks, hoopoes, bats, and all kinds of herons." Summarize po natin ang verse. Ito ang mga ipinagbawal. Lahat ng uri ng eagles or agila. Lahat ng uri ng ravens or uwak. Lahat ng uri ng cormorants. Lahat ng uri ng gulls and hawk. Lahat ng uri ng herons, vultures, red and black kites, osprey, storks, hoopoes, and bats o paniki. Pasensya na po sa ibang hindi ko alam ang Tagalog. Mahalagang pansinin na walang ibinigay na palatandaan, sa halip pinangalanan lamang ang mga ipinagbawal. Kung susuriin natin ang mga ipinagbawal, kapansin-pansin ang mga sumusunod na katangian. Number 1, karamihan sa kanila ay mga birds of prey or mandaragit. Number 2, karamihan sa kanila ay mga carnivorous o flesh ang kinakain. Number 3, lahat sila ay maituturing na wild birds. Number 4, halos lahat sila ay may kakayahang lumipad ng sobrang taas. Number 5, lahat sila ay mahirap alagaan bilang domesticated fowl for food consumption. Kailangan nila ng malawak na natural habitat upang mabuhay. Sa King James Version ng England, isinama sa kanila ang swan or gansa, gayong napakalayo ng katangian nito sa mga ipinagbawal. At dahil dyan, may mga sekta na ipinagbawal din ang pato at itik dahil web-footed daw ito tulad ng swan. Pero tandaan natin, walang binabanggit ang Biblia na web-footed criterion. Uulitin ko, wala pong palatandaan na ibinigay ang kasulatan ukol sa mga ibon at walang sinabi na kapag naka-web ang paa, ito ay bawal kainin. Sa makatuwid, libadurang doktrina yan ng sektang itinatag ng babaeng naalog ang utak at nag-alapropeta. Ngayon, bakit isinali ng King James ang swan sa mga ipinagbabawal kainin, ngunit wala ito sa New International Version na ginamit natin para sa topic na ito? Ang Hebrew word na isinali ng King James Version bilang swan ay ang Hebrew word na tanshemeth. Ayon sa Strong's Exhaustive Concordance, ang salitang tanshemeth ay tumutukoy sa dalawang unclean creature, isang lizard at isang ibon. And I suppose ang ibong tanshemeth ay wild bird katulad ng mga agila, vulture, hawk at owl or kwago. Hindi po swan or ganza. Nakakatawa lang tingnan ang mga theologians na pilit pinaiiral ang kanilang hermeneutics upang patamain na ang tanshemeth ay swan. Ngunit kung titingnan natin, sobrang napakalayo ng katangian ng swan upang ihalo sa mga wild birds na ipinagbawal sa Leviticus. Kung babalikan natin ang history ng King James Bible ng England,
may makikita tayo na posibleng nauugnay sa pagkakalagay ng swan sa ipinagbabawal kainin. Kailangang titigan kung ano nga ba ang swan para kay King James dahil hanggang ngayon ganun pa rin ang status ng swan. At officially, si Her Majesty ay may titulo na Senior of Swans. Balikan natin kung ano nga ba talaga ang swan para sa kanyang mga ninuno. Huwag pong kalilimutan, ang pagkakasulat ng King James Bible ay ipinag-utos ni King James noong 1604 para sa Church of England. Ano ang swan para sa Royal England sa kapanahonang ginagawa nila ang King James Bible? That gives you the hint kung paanong napasama ang swan sa mga wild birds na ipinagbawal kainin. Ayon sa Smithsonian Magazine, kung magtatanong-tanong ka sa mga pubs or mga restaurant sa England tungkol sa swan, maaaring sagutin ka na ang queen ang nagmamay-ari ng lahat ng swan at tanging siya lang ang maaaring kumain yan. Mayroon pong grain of truth ang information na yan na nag-uugat sa mas malalim pang history mula noong 12th century. Ang swan ay isang status symbol of nobility sa kapanahonang yun. Ang karapatang mag-alaga ng swan ay maihahalin tulad ngayon sa pagkakaroon ng Lamborghini. Tanging ang mga elite at mayayaman lamang ang pinapayagan na magkaroon o mag-alaga ng swan. There was a time in England na kinakasuhan ng treason at pinapatawan ng mabigat na parusa ang sinumang papatay ng swan. It follows na tanging ang mga royalty lamang ang pwedeng kumain ng swan during royal feasts tulad ng Christmas noong panahon ni King Henry III. So, lumalabas na ang swan ay para lamang sa mayayaman, aristocracy, at sila lang ang may karapatang kumain ito. Ganyan ang status ng swan bago pa man isinulat ang King James Version. Noong sinusulat na ang King James Version ayon sa utos ni King James taong 1604, ipinag-utos niya na ang gawing pagsasali ng Bible ay dapat umayon sa ecclesiology ng Church of England. Tanong, sino ang pinaka-head ng Church of England? Si King James. Kahit ngayon, ang head ng Church of England ay si Her Majesty. Ito ang sunod na tanong. Kanino ang mga swan sa England? Sa king, sa royalty. Kahit naman ngayon, ang swan ay espesyal na espesyal para kay Her Majesty. Therefore, bawal patayin at bawal kainin ang swan. Yan ang nakikita naming tanging posibleng rason bakit ang swan ay nakasingit sa King James Version at ang mga versions na hango dito, ngunit wala sa ibang versions ng Bible. Para sa mga tagapagturo, history po ang kailangan nyo at hindi hermeneutics. Kailanman, hindi nyo mapapatama na ang salitang Tanshemeth sa Hebrew ay swan. At huwag nyo na pong ipilit ang libadurang web-footed doctrine dahil wala po yan sa kasulatan. Kung sasabihin nyong marumi ang pato at ang swan dahil sa kinakain ito, ang tanong ay ganito, bakit marumi din ang kabayo, gayong damo lang naman ang kinakain? Gayon din ang baboy. Ang baboy ay mananatiling marumi kahit grain and feeds lang ang ipakain mo dyan. Maliwanag na may ibang dahilan maliban sa kinakain ng hayop. Dumako tayo sa verse 27 to 31. Leviticus chapter 11 pa rin. Ganito ang nasusulat. Many animals walk on all fours,
but those that walk on their paws are unclean for you. Bawal ang lion, tigers, bears, aso, pusa, alamid, at mga kagaya nila. Verse 29, many animals move along the ground. Here are the ones that are unclean for you. They include weasels, rats, and all kinds of large lizards. Ipinagbawal ang daga, kasama ang kuneho. Ipinagbawal din ang lahat ng uri ng lizard or butiki, tuko, at bayawak. Verse 42, do not eat any of these creatures. It does not matter whether they move on their bellies. It does not matter whether they walk on all fours or on many feet. It is unclean. Marumi at bawal kainin ang lahat ng uri ng hayop na gumagapang sa lupa, kahit sila ay may 4 na paa o maraming paa. Basta gumagapang sa lupa, bawal po. Halimbawa dyan, ahas, igat or il, buwaya, pagong, palaka, lahat ng uri ng uod, earthworm, alupihan, millipede. Tungkol naman sa maliliit na hayop gaya ng insekto, naririto ang kautusan. Verse 20 hanggang 23. Treat as unclean every flying insect that walks on all fours. But you can eat some flying insects that walk on all fours. Their legs have joints so they can hop on the ground. Here are the insects you can eat. You can eat all kinds of locusts, catticlids, crickets, and grasshoppers. Treat as unclean every other creature with wings and 4 legs. Lahat ng insekto ay may 6 na paa. Lahat ay marumi at hindi pwedeng kainin, maliban doon sa mayroong 2 paa sa likod na ginagamit upang tumalon. Ibig sabihin, ang salagubang ay marumi at hindi dapat kainin dahil wala siyang hind legs para tumalon tulad ng grasshopper. Mali po ang translation ng King James Version kung saan isinalin bilang beetles ang dapat sana ay isinalin bilang insects. Insects po ang translation, hindi beetles. Huwag ding magkakamali. Ang praying mantis po ay hindi tumatalon na tulad ng grasshopper. Ang mantis ay marumi. Pag-usapan natin ang mga hayop na nasa katubigan, nasa dagat at mga ilog. Ito ang mga aquatic animals. Verses 9 to 10. Many creatures live in the water of the oceans and streams. You can eat all those that have fins and scales. Treat as unclean all the creatures in the oceans or streams that do not have fins and scales. Ang maaaring kainin ay ang mga may fins and scales. 2 ang basehan, palikpik at kaliskis. Ibig sabihin, lahat ng hayop sa dagat ay bawal kainin maliban doon sa mga may palikpik at kaliskis. Common sense, isda na may palikpik at kaliskis. All the rest ay bawal kainin. Take note, wala pong ipinagbawal sa mga halamang dagat or seaweeds tulad ng lato at yung ginagawang gulaman. Linawin namin na ang sea cucumber ay hindi halaman kundi hayop na ipinagbabawal kainin. Additional provisions, verses 39 to 40. Suppose an animal you are allowed to eat dies. If anyone touches its dead body, they will be unclean until evening. If they eat part of the dead body, they must wash their clothes. They will be unclean until evening. If they pick up the dead body, they must wash their clothes. They will be unclean until evening. Ang namatay na hayop
Kahit pa ito ay nabibilang sa malinis na pagkain ay hindi pwedeng hawakan. More so, hindi rin pwedeng kainin. Ibig sabihin, kahit clean animal ay hindi na pwedeng hawakan or kainin kung ito ay dati ng patay bago pa kinatay. Double dead. Halimbawa, yung nalunod or namatay dahil sa sakit. Ang sino mang hahawak sa karkas ng patay na hayop ay defiled or ceremonially unclean. Sa modern application, kailangan nilang mag-disinfect, hubarin at labhan ang damit na ginamit at siya ay maligo. Mananatili siyang unclean hanggang gabi. Hindi siya pwedeng pumasok sa house of prayer, ngunit kung nais niyang makinig sa mga mensahe during worship services, hanggang doon lang siya sa area na para sa mga defiled or ceremonially unclean. Hindi siya pwedeng lumapit sa halaran at pinagsusunugan ng insenso. Tatalakayin natin sa mga susunod na video ang mga provisions tungkol sa iba't ibang uri ng defilement at ano ang mga nararapat gawin. Bago namin tapusin itong video, nais kong magpaalala sa mga viewers na dito lamang po kayo mag-subscribe at manood sa official channel ng Ophirian Heritage Conservatory upang hindi kayo maligaw at mapasama sa mga nagkukunwaring kawan ng OHC. Ito lamang ang aming Tagalog channel, wala na pong iba. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating advocacy. Sa mga bagong bautismo, welcome to the Covenant. Sa new subscribers, welcome to the channel. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.